bato-bato sa langit. Si Bato nagtago na. Oh, ngayon mga kababayan, speaking of Bato de la Rosa, eto na mga kababayan, ako, eto nga mga kababayan, eto, dito tayo kay Bato. Mga kababayan, kung naalala ninyo, kung naalala ninyo mga kababayan, di ba sabi ko nga, Senator Bato, kung nanood ka sa akin ngayon, alam mo kung bakit natitrace ka, kung saan ka magtago, iwasan mo kasi makipag-chat. Nakinig si Bato, mga kababayan. Nakinig si Bato sa akin. Oo, siguro nanonood yan si Bato sa akin, mga kababayan. Siguro Senador Bato, nanonood ka sa akin, I'm sure. Kasi ganito. Kung naalala ninyo mga kababayan, di ba? Unang content natin dyan, si Bato nasa Pampanga. Tapos kumain ng bulalo sa Batangas. Tapos dumiretso ng Tagaytay. Tapos natulog ng isang gabi sa Tagaytay, dumiretso ng Maynila. Nakasakay ng big bike. Tapos mga kababayan, paiba-iba ang sasakyan ni Bato. Nung nasa Pampanga siya nakakotse. Nung nasa Batangas nakakotse papuntang Tagaytay. Tapos pagdating niya sa Tagaytay, ang sinakyan niya big bike. Tapos ngayon, nung isuplong na sana siya, biglang nag-post si Montolpo na aarestuhin daw si Bato. So, madaling araw pa lang, tumakas na. Umuwi ng, dumaan siya ng may dinaanan siya sa bandang Visayas. Nakalimutan ko yung lugar na yun. Marinduque. Dumaan ng Marinduque si Bato. Tapos umuwi ng Mindanao, dumiretso ng Bukidnon. So, bakit nalaman kung saan siya? Sabi ko nga, Bato, isipin mo kung sino yung lagi mong kakwentuhan at sinabi mo, "Hi guys, good morning, kape tayo ngayon," tapos isisend mo sa GC. Iwasan mo yan. Kaya ka natitrace. Ngayon mga kababayan, nakinig si Senator Bato de la Rosa. Nakinig siya. Bakit? Sinabi ni Amy ngayon, wala nang tiwala si Bato, mga kababayan, sa mga kausap niya. Wala nang tiwala si Bato sa mga kausap niya. Kasi bakit? Ito po, mga kababayan. Galing po ito sa Pilipinas Today. Ayan. Wala nang tiwala si Bato sa mga kakwentuhan niyang senador. Ito na. Simula nung nagbigay tayo ng payo kay Bato na iwasan niya makipagkausap sa mga kapwa niya DDS. Kasi matitrace siya. Sabi ko pa nga, iwasan mo kasi mag-message. At saka yung group chat, mag-leave ka na. Mag-leave ka na sa group. Kasi matitrace ka dyan. Kasi nga, mga kausap mo, ay tinatraidor ka. Ma'am Rimi Kudo, salamat po sa super sticker. Thank you so much. So, matitrace ka ngayon ng mga nakakausap mo. At isusumbong ka nila kasi mga traidor nga yan. So, ito na mga kababayan. Sabi ni Amy, iginiit ni Senador Amy Marcos ngayong Miyerkules, Enero 7, na nagtatrabaho pa rin umano si Senador Bato de la Rosa. Bagamat hindi na raw ito sumasagot sa mga text message, halos 3 buwan mula nang huling pumasok sa Senado. Hindi na daw sumasagot sa mga text at chat. Bakit? Anong rason? Sinabi rin ni Marcos na nakakausap pa rin niya ang misis ni De La Rosa. Ayon sa senadora, nakakapirma pa rin si De La Rosa kaya iginiit niyang hindi naman ata tama na no work no pay kasi he's still working. Simula November 11, 2025 ay hindi na sumipot sa Senado si De La Rosa. Ilang araw makaraang inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong November 8 ang naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court or ICC laban kay De La Rosa kaugnay ng crimes against humanity. So, sinabing sangkot si De La Rosa sa nasabing kaso sa ICC ng dahilan ng pagkakulong sa The Hague, Netherlands ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 12, 2025. Noong nakaraang buwan, bigo rin si De La Rosa na maidepensa ang panukalang 2026 budget ng Department of National Defense bilang Vice Chairman ng Senate Committee on Finance nang walang maayos na paliwanag ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. So ngayon mga kababayan, sinabi ni Amy
Hindi na daw nagre-reply si Bato. Ha? Ayan. Noong umpisa talagang nagtitext pa yon, Senator Bato de la Rosa. Sumagot pa, pero ngayon di na sumagot, natitrace na daw yata ang mga cellphone. Ayan ha, sabi ni Amy yan. Noong umpisa talagang nagtitext pa yon si Bato. Sumagot pa, pero ngayon di na sumagot. Bakit? Natitrace na daw yung mga cellphone. Ay, nakinig si Bato sa akin. Hindi na daw nagre-reply. Si Kalbo. Sabi ko nga sa'yo, Senador Bato, huwag ka na nga mag-chat-chat. Kasi matitrace kasi kung saan ka. Huwag ka na mag-chat. Manood ka na lang TV dyan. Maglaro ka ng Mobile Legend. Kasi once na mag-reply ka, matitrace nila kung nasaan ka. Kasi bakit? Isa sa mga kausap mo, traidor yan. At take note, Senator Bato, kahit hindi ka mag-chat, may naalala ka ba na inabutan ka ng mineral water? Yung bote? Senator Bato, kung nanood ka sa akin, may naalala ka bang may nag-abot sa'yo ng mineral water na bote na plastic? Ang pangalan ng tubig ay Nature Spring. May naalala ka ba? Maliit yun, tag-10 yun sa tindahan. Di ba? Mga kababayan, naalala nyo di ba pag nagpa-IUD ka ngayon, dito na nilalagay yung chip? Di ba yung chips? Nilalagay dito yung chips para hindi ka na mabuntis. Yung mga pusa dito sa batok, ini-implant. Ini-implant. Yung kay Bato, may possibility na inom. Naku, baka si Bato ngayon uminom ng tubig yan. Kahit inom mo tubig, yung din na lalabas yun. Binigyan mo ng babala si Bato, yan, yung siyang mapagod. Kahit hindi ka mag-reply dyan sa mga kapwa mo politiko, kung nainom mo na, may sagot yan. May sagot yan, Bato. Kumain ka ng mangga 5 kilo tapos 2 galong tubig. Para pag nag-LBM ka, nagtai-tai ka, maiigit mo yan. Yun nga lang, pag nasubrahan, baka ma-dehydrate ka, mamamatay ka. Di ba? Ala, Bato, iihi niya rin yan. Hindi niya maiihi yun, sabi ko sa inyo. Chips yun eh. Either yung chips na yun, babara yun sa tubo papuntang atay, papuntang puso, o papuntang digestive system. Sabi ko nga sa inyo eh, walang kwenta yung chat-chat niya yan. Kung may naalala kang may nag-abot sa yung tubig, mineral water, sabihin na lang natin sa pangalang Bongo. Alam nyo, nagtatrayduran na kayo dyan mga hunghang eh. Sabihin natin Bongo. Ala. Ay, nako. Alam nyo, ang makakapagtanggal lang dyan, kumain ka ng 5 kilong mangga, tapos 2 galong tubig, inumin mo. Pag nag-igit-igit ka, nagtai-tai ka, lalabas yan. Yun nga lang, ma-dehydrate ka, mamamatay ka naman. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung traiduran lang, sila-sila lang din yan. Ay, nako, iwan ko lang mga kababayan. Sa mga nagsasabi, sabi nga ni Amy, hindi na daw nagre-reply si Bato kasi daw natitrace. Kahit nga hindi sa chat, kung nainom na. Ay, nako, Diyos mio Marimar. Inuman mo Sunrox niyan. Or di kaya Muriatic para matunaw yung chips. Kaya,
Oh, nang hindi ka matrace. Kasi kung saan yun magbiblink-blink yun. Ay, akala ninyo, Diyos ko, daan-daan milyon yung intelligence fund ninyo, tapos hindi kayo gagastos ng ganyan. Ay, baka mamaya magpa-ultrasound siya. Eh, sino namang ubigay ni mag-ultrasound sa kanya? Eh, hindi naman siya buntis. Nako, mga kababayan. Ay, Diyos mio, Marimar. Hindi daw nagre-reply kasi matitrace. Paano nga kung nainom mo na, di ba? Paano kung nainom mo na? Hindi mo kailangan chat dyan kung nainom mo nga. Di ba ang IUD, dito nilalagay sa balikat, binabaon, sa mga pusa, dito sa batok, sa aso. Yung iba, dinikit sa ilalim ng sasakyan. Di ba? Diyos mio, Marimar, mga kababayan, gibitok na siya, Ken, sabi ni Mami Rian Suzuki. Ay, Diyos ko talaga. Isa lang talaga ang masasabi ko, mga kababayan. Good luck na lang talaga. Ken, baka nataranta na yan si Bato. Sinabi ko na yan sa kanya. May nag-abot sa kanya ng mineral water noon pa. Baka nainom na niya. Diba? Kasi nagtataka siya kahit saan siya magtatago na titrace eh. Diba? Nasa Bukidnon siya. Alam nga ni Fables yun eh. Nasa Bukidnon nagtatago. Doon sa malamig na lugar. Yung Netherlands, di ba? Yung Switzerland ng Pilipinas, di ba? Bukidnon. Nako. Nasa brief siguro. Ano yun? Di nagpapalit ng brief. Di ba? Diba, mga kababayan? Sinabi ko sa inyo yung katotohanan na nako, Diyos ko, mga kababayan, sinabi ko sa inyo yung katotohanan. Kaya, huwag po kayong matakot. At eto na nga, mga kababayan. Hayaan nyo yan si Bato. Matuto din yan. Matuto siya kung paano niya tanggalin. Ay, mi Marco, si Bato di na nagre-reply dahil na-trace na daw.